Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating veterinarian na si Dr. Zara Rosuelo or Doc Z for short. Good morning, Doc Z. Good morning, Ma'am Ninya. At maraming salamat sa iyong pag-unlak kahit maulan ngayong araw. At least hindi ganun ka-traffic dahil walang pasok. Walang pasok. Yes, both private and public schools, no? Kaya masaya ka din dahil wala ka susunduin ngayon. Hindi. Alright. So, Doc, eto nga. Sa mga listeners pala natin and viewers, you're welcome to ask your questions or pwede ko ninyong ikwento yung inyong experience sa inyong mga alagang aso o pusa sa pamamagitan po ng aming Facebook live streaming at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Siyempre, nasa YouTube rin po kami. At ang Viber po namin, 0919-278-3000 pag may questions po kayo para kay Doc Z. Okay, Doc Z, ano ba to? Garapata. Pasintabi na lang po nangyayari talaga ngayon Ano ba ang masasabi nyo dyan ngayon? Marami bang mga pets ang nagkakaroon nito ngayon? Parang dati, Ma'am Ninya, seasonal siya. Tinatawag siya na seasonal kasi during summertime, magha-hatch, doon siya nagiging marami sa environment or mas nakikita siya ng mga pet owners doon sa kanilang pets. Pero recently, Ma'am Ninya, all year round, parang wala ng season, parang hindi na lang siya tuwing summer. Parang from January to December, talagang rampant, nandyan yung mga ticks sa environment. Ayan. At ano po ba ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng garapata ang ating mga alagang aso at pusa? Primarily, kasi syempre, yung source ng nutrition ng mga garapata, nitong mga parasites na to, ay yung animals. So, ang host niya ay yung animals. Ibig sabihin, talagang present sila dyan sa environment. So, when your pet, dogs or cats, wala silang prevention, wala silang ectoparasite treatment or prevention, talagang kakapitan sila nitong mga ticks. Okay, at ano bang kakaibahan ng mga garapata or kuto or ticks or fleas? Parang iba-ibang klase ba yan, Dr. Zara? Yes, magkakaiba sila na species, no? Magkakaiba din yung itsura, no? So yung ticks, yan yung commonly natin nakikita. Minsan i-describe nila pasintabi sa mga kumakain, no? Yung parang raisins kasi nai-engorge, 'di ba? So yung lumalaki na yon, tumataba, yun yung female na ticks. So, magkaiba yung itsura noong male na tick at saka yung female na tick. So, yung maliliit na parang dark brown, yun yung males. Tapos yung lumalaki na nai-engorge, yun yung parang hinahalin tulad nila sa pasas or sa raisins, yun naman yung females. Pero garapata yung Isa lang siya, klase. garapata pa rin. Sila. Oo. And parehong gusto nila ng aso at pusa? Yeah, ang ticks mostly, mas commonly natin siya nakikita sa dogs. Yung fleas, which is yung flat, yun yung Mas pulgas, oo. Okay. Yan yung tumatalon-talon, yung mabilis na kumilos Okay. doon sa pet. Sa pagkahinawi mo yung balahibo, yun yung mabilis na gumalaw. So yun yung fleas, yung tumatalon-talon. So usually nakikita naman natin to sa mga cats. Okay. Pero ano yung, balikan ko yung sinabi ni Ate Nina kanina, yung nag-viral. Ba't may mga ganun ngayon na hindi ba siya common knowledge, especially kapag pet owner ka na, ay, ano ba itong mga nasa aso o nasa pusa ko? Ba't kaya ganun, Doc, yung behavior? So siguro nasusurprise sila sa dami nung amount nung nakikita nila na ticks, no? Well, recently kami din sa clinic, ang dami naming patients na nagkaroon ng ticks na sobrang dami talaga. So, kahit na may prevention, kahit na may protection sila, nandyan pa rin kasi yung ticks sa environment Ano lang yung advantage kapag ka medicated sila? Syempre, kapag ka kumagat doon sa pet nila, itong mga ticks, hindi na sila mabubuhay ng matagal. Kasi yung mga medicine na yon, nakaka-paralyze siya nitong mga parasite at hindi na kumakapit doon sa kanilang pets. Seasonal ba yan, Doc? Sabihin natin kapag tag-ulan, mas dumadami ba sila?
Or not necessarily? Hindi necessarily. Okay. Oo. Pero kasi yung life cycle nitong mga ticks na ito, so usually dati parang abundant lang siya kapag ka summer season. Ngayon, sa sobrang dami siguro ng ticks sa environment or siguro dumadami kasi din talaga yung animals, 'di ba? So mas marami yung kanilang host o yung kanilang source ng pagkain or nutrition. Kumbaga, buffet eh. Yes, Ang dami nilang oo. choices ngayon, Oo. dumadami. Pero okay, kanina meron po akong kinikwento kay Partner Mix. Alam ko, narinig ko na sinabi nyo na yung mga garapata po na ito ay actually nakatira sa iyong paligid. Kumbaga, pwede sa unan mo, sa kumot mo, sa kurtina mo, di ba? Yes. Kung ikaw ay pet owner. So, kumbaga, pumupunta lang sila sa aso or sa Kapag pusa. may blood, pag magba-blood meal, Ayun, kapag kailangan okay. nila ng dugo. So yes, tama yan, Ninya, no? So makikita ito sa bahay mo, sa crevices, pwedeng nandyan sa sofa, doon sa mga in-between ng iyong tiles, 'di ba? Sometimes nakikita ng mga pet owners nandun na sa kurtina, nandun na sa pader nila, 'di ba? Nandun sa kisame nila. So ibig sabihin, nandun talaga siya sa environment. So kung minsan nga, Ma'am Ninya, meron kaming mga clients na, naku, Dok, hindi naman yan lumalabas. Wala siyang contact sa soil, di ba? Kahit potted plants or garden, wala kami. In fact, nasa condominium kami nakatira. Pero bakit siya may ticks? Bakit nakakita kami ng ticks doon sa bahay namin? Possible na doon sa hallway ng condominium, meron ding kapitbahay siya na may pet din. At possible na yung pet na yon ay may garapata sa katawan, nakakuha ng garapata, kaya kumalat siya doon sa environment. Contact tracing pala So, yan eh, no? Okay. So, pwede bang kagatin ngayon or maging biktima rin yung may-ari, yung tao? Kasi kung nakatira sa unan mo, kakagatin ka rin. Pwede Pwede? tayong incidental host. Yes, pwede rin. Pwede rin kagatin. 'Di ba kaya may mga nagva-viral din na nasa loob ng tenga ng sanggol? Ha? O kaya, Grabe. Or kinagat Oh my yung God. kanilang baby. Kasi 'di ba yung baby hindi naman Yes. yan magkakamot Oo. or matatanggal nila eh. So yes, very Nako. possible para na maging incidental host yung mga tao. Mhm. Kaya kailangan puksain ang mga garapata na to. Dok, ano ba ang pinakamabisang panlaban at gamot dito sa garapata? So definitely, kailangan mag-take ng preventive medication yung ating mga pets. So sa market, madami na tayong available niya mga pang ectoparasite control, no? Meron tayong chewable na form, chewable na once a month, once every 3 months. Meron tayong kinakabit na collar na good for 7 to 8 months. Tapos meron din tayong ini-inject na once a year na lang na prevention para sa ating mga dogs. So, prevention po ito. Kumbaga para siyang bakuna. Hindi na, I mean, di ba? Yes, para Prevention hindi ka or nakakapitan. maintenance. Yes, 'di ba? Ah. So ito yung way na na para hindi sila pag pinuntahan sila at kumagat yung garapata sa pets nila, mamamatay na yung mga garapata na yon. Ayun. May Ito. questions? Oo, marami. partner? Marami po Okay. tayong questions, no? From Ulysses. Morning, Doc. Itatanong ko lang po kasi yung Shih Tzu po namin, palagi pong nalalabas. Pero nagkakaroon po siya ng garapata. Buti na lang po naagapan ko po. Again, so tingin niyo po, Doc, saan po niya nakuha yon? Especially na siguro na ilalabas po nila. Yes, so syempre kapag nailalabas nila, may contact sa soil, no? Yun talaga yung primary na environment nila sa soil. So syempre kung wala namang soil yung inyong bahay, sa crevices, dun sa mga moist damp na spaces kung saan very conducive para mag-breed itong mga ticks na to. So ma-erase ko na rin, no? Buti na agapan niya yung paggamot doon sa kanyang Shih Tzu, no? Kasi once na matagal na yung ticks doon sa kanilang pet, sabihin na natin sometimes hours lang nakakapag-transmit ito ng tick-borne diseases. Ano to? Yun yung rickettsial infection na tinatawag natin. Yung Ehrlichia, Anaplasma, at Babesia. So, lahat yan nakukuha doon sa saliva ng garapata na kumakagat doon sa inyong mga pets. Oh, so, anong effect nito sa pets? Yan ang magandang tanong, Ma'am Ninya, no? Kasi
yung ticks itself, ang naidudulot nito sa iyong pet ay syempre skin issues, skin problem. Kasi syempre madadamage niya yung skin pag kumagat, no? Pwede rin na anemia dahil kumukuha ito ng dugo, lalo na kung sobrang daming garapata ang nandoon sa iyong Okay. pet, no? Pero, hindi lang yon ang dinadala ng garapata. Nagbibigay din siya ng bacteria galing doon sa kanyang laway or saliva na yun yung nagkukos na magkasakit yung ating mga pets. Ito yung clinical signs na bumababa yung platelet, bumababa yung monocytes. So, nagkakaroon later on ng liver issues, kidney issues dahil nagkakaroon sila ng infection. Ito po, Doc, ang sabi po ni Jeff Ramos, ang ginagawa po namin sa aming mga aso, pinapaliguan po namin sa tubig ng pinaglagaan ng dahon ng kakawati. Marami kami sa bakuran Ngayon ko lang kaya walang narinig makakuto ang alaga namin. Ano po reaction niyo po dito? So, nung college ako, yan ang thesis ko. Shout out kay Doc talaga? Billy Divina, no? Wow, kakawati? Kakawati? Yes, oo. Ano? Or Kakawati. Madre de Cacao. Ayun. Yes, Okay, oo. so ano yun yung ating Okay. local na tanim, no? Ginagawa itong mga fence para sa mga farms. So yes, meron siyang ectoparasite control power, no? So itong mga dahon na ito, pwede nilang ipaligo para mamatay yung kanilang yung mga ticks na nandoon sa environment or yung nandoon sa kanilang pets. So, legit yan, Doc? effective naman yan. Opo. Yes, Opo. oo. Madali ba magtanim niyan? Oo nga, saan ba nakakakuha Nakakuha niyan? Sa Para- mga farms, ginagawa Pupunta pa tayong nilang fence farm? yan. Oo. Kasi Madre mabilis de siyang Cacao? tumubo. Oo. Yes, oo, mabilis Ba't siyang may tumubo. nabibili kaya? Uy, Dito. alam mo, magandang Sa business urban. yan sa mga nagbebenta ng plants, ha? Magbenta kayo nitong kakawati. Meron ba mga Diba? nagbebenta? Marami. Marami. In Meron fact, ba? madami na nga preparation na soap na kakawate. Oh. Diba? Na okay. Madre de Cacao soap or shampoo. Ayun. Kasi effective naman talaga siya. Ayun. At least Okay. natural din siya eh. Yes, Doc? oo. Dami-daming questions Oo. and ang daming comments. Meron Yes. dito, UPLB represent from Yes. Azriel Loni, 258. UPLB, di ba, Yes, Doc? oh, UP College of Vet Med, batch 2016 kami. Wow. Yan. Hello to batch 2016, bata pa si Doc. Ito, tinatanong ni Lilian De Leon, kung yung pang-spray sa katawan nila, pwede rin ba spray sa dog po yan? Anong sa katawan nila na spray? Or ito, baka- pet skin spray, pwede rin ba yun? Ano yung Baka pet ito skin yung mga spray? sinispray. Meron din kasing preparation na isispray mo directly dun sa skin ng iyong pets, no? So, para sa mga pet owners, mag-iingat na lang tayo na hindi malik ng ating mga pets. Kasi sometimes, may mga hindi organic or chemical-based na spray to repel itong mga ticks na to na pwedeng maging poisonous or toxic sa ating pets. So, you have to read the label kung hindi ba siya pwede na madilaan ng pets. Kasi may mga ganun, Ma'am Ninya, hindi naman lahat ay organic tulad nung ating Madre de Cacao or kakawate, di ba? So, may mga preparation ng spray or insect repellent or insecticide na pwedeng maging toxic sa ating mga pets. Dok, tanong ko po, kapag nagawa na po natin yung mga preventive measures, katulad po ng mga chewable tablets, ano po ba yan? Once a year? Twice a year? Does it recur? So, kailangan maging maintenance nila ito, no? Kailangan na bago mag-due yung effective nung effect nitong mga chewable preparation, nitong mga collar, nitong once a year na injection, kailangan maibigay natin tuloy-tuloy yung preventives na ito sa ating mga pets para mamatay na talaga itong mga ticks sa environment. Kasi parang, 'di ba, ilang daang taon na tong mga ticks, 'di ba? Nagkakaroon din sila, matatalino din tong mga parasites nagkakaroon din sila ng resistance. So, yes, okay. so may mga newer lines na tayo ng medicines na ginagamit dahil yung mga sinauna natin ng mga nagamit na medicines, hindi na sila namamatay doon. Oh, nag-evolve din Yes, sila, nag-evolve no? din sila, nag-a-adapt din sila. Correct. Doc opo. C at Nona Damian. Hello, Tita Nona. Nag-message siya sa YouTube. Meron daw garapata drops na medicine. Ilalagay raw sa batok ng dog and no ligo muna in 24 hours. So yes, Ano yan yung yun? mga sinauna natin na mga ginagamit na medicines, yung tinatawag nating spot on.
Okay. So, isa-spot mo siya, ipapatak mo siya, hahawiin mo yung balahibo ng iyong pet at ipapatak mo yon. Usually, ang generic name nitong drugs na to ay fipronil. So, may mga newer lines na tayo ng medicines na ginagamit, no? Kasi sometimes itong mga sinauna natin ng mga medicines, no, resistant na nga yung mga ticks. So, sometimes, dati, effective siya for a month to 2 months. So ngayon, minsan 2 weeks medyo may makikita ka na. Or kahit na napatakan mo na nung drug na yon yung iyong pet, makikita mo yung ticks buhay pa rin. Opo. Blast na lang mula sa akin, Doc. Siyempre po, no, tayo mga pet owners, especially sa mga komunidad, dapat maging responsable. Kasi kung pabayaan po natin ito, kumakalat siya, di ba? Yeah. Sabihin natin sa mga tabi-tabing bahay, kung ikaw may aso, may garapata, kung hindi mo naalagaan, baka kumalat po yan sa mga ibang bahay. Sila rin, na hindi naman pet owners, magkakagarapata din sa bahay nila. Yes, Opo. hindi lang actually sa walang pets 'di ba? Na kumakalat sa environment. Ang sistema pa nga, ang scenario sa clinic ganito Doc, meron akong 5 aso. Pero ito kasi katabi naming matulog, yung 4 naka-cage lang. Wala naman silang contact. Pero ang bibigyan lang ng preventives, yung katabi nila. So, yung katabi nila na aso na yon, yes, hindi siya kakapitan ng garapata kasi meron siyang gamot. Pero yung 4 na nandoon sa labas o naka-cage o walang contact dito sa mga tao na ito, ay pwede silang kapitan ng garapata. At yung mga garapata na yon ang nagta-travel, hindi naman yung aso, 'di ba? So sila talaga yung kakalat. So yes, tama yan, Migs, no? So sa isang environment, sa isang community, kailangan lahat tayo ay maging responsable na mga pet owners, no? At hindi natin dapat pipiliin kung sino lang yung ititreat natin sa ating bahay. Maaari nilang puntahan yung kanilang mga vets at magtanong ng ano yung pinaka-cost effective na lahat doon sa household ay matitreat. Bakit? Kasi kung isa lang ang ititreat mo, oo, may isa ka na na-prevent or na-protect. Pero the rest ng dog sa household ay hindi, pwede pa rin na makakita ng garapata doon sa environment. Ayan, ako, Doc, ang dami mong feedback and comments dito. Si Arlene Castillo, meron daw siyang Operation Garapata, quote-unquote. Isa-isa raw niyang tinatanggal. Nilalagay raw sa may detergent. Masarap magtanggal ng garapata. Ha-ha! Sinong relate dyan? Okay, si Evelyn De La Cruz, sabi niya, at saka si Carol Guerrero, chewable tablets daw. And pinapacheck daw niya sa vet. Yes, very yung good kanyang yan. alaga. Doc, saan bang clinic mo? So, located kami sa may 46 Maginhawa, katabi ng China Bank, no? And then, yun yung aming Quezon City na branch. And then, sa Marikina branch namin sa 19 Lilac Street, malapit sa Rancho. Oo. Ayaw, sikat yung mga street niyo, Maginhawa, Lilac, Puro aba. kainan dyan. Kainan. Oo nga, pagkatapos, kumain na rin kayo. Ayan. Oo, Doc Zara Rosuelo, ang ating veterinarian ng Dr. Z Animal Clinics. Maraming salamat po sa inyo. Thanks, Thank you, Doc. Doc. Thank you!